Nung mga bata pa po tayo, nung tayo ay nag-aaral pa po ng elementarya, no, ay tinatanong ho tayo ng ating mga guro kung ano yung ambisyon o pangarap natin sa buhay paglaki, no? At alam ko tayo ay sumasagot dahil nasa isip na natin ang mga ambisyon sa buhay paglaki. Marahil ang sagot natin sa tanong ng guro ay, sana paglaki ko gusto kong maging doktor or politicians or pare. O di kaya yung mga kagustuhan natin o pinangarap natin na maaaring magdala sa atin sa kaahon ng ating kahirapan. Mga kapatid, dito ho tayo nagsimulang mangarap para maganda ang ating mga buhay in the future. Pagdating ng panahon, ito yung magsisilbing gabay sa ating buhay upang tayo ay hindi magdaranas ng kahirapan. At itong munting mga pangarap na ito ay magiging isang halimbawa na maaari tayong tularan din ng iba, no, pagdating sa panahon na sila naman ang siyang mangangarap nang dahil sa ating mga pinapangarap noon. Kaya lahat ho tayo ay may kanya-kanya hong mga pangarap o ambisyon sa buhay. Pero mga kapatid, sa linggong ito na ating naririnig sa ating mga pagbasa, lalo't higit ho sa ating ebanghelyo, ang mga pangarap ho ng dalawang alagad ni Kristo na sina Santiago at Juan. Ang pangarap kung papaano or kung makakaupo sila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kung ating bigyang pakahulugan ho ang salitang pangarap, ito ho daw ay isang nagsisilbing layunin o mithiin ng isang tao na gustong maabot o makamtan ho ang kanyang pinangarap at magkaroon ng katuparan. Ang tanong ngayon, natupad nyo ba ang inyong mga pangarap nung kayo'y tinanong ng inyong mga guro? Natupad ba o hindi? Parang hindi at natupad, no? Naisa katuparan nyo ba ang inyong mga pangarap nung kayo'y nag-ambisyon? Kung hindi, anong klaseng pangarap ho ang inyong naabot? Ito ba'y pangarap kasama ho ang Diyos o pangarap lamang na kagustuhan mo lamang para may mapatunayan ka sa taong bayan? O di kaya'y pangarap na nakakasira sa mata at pandinig ng kapwa? Mga kapatid, nang nalaman ho ng mga alagad ni Kristo ang hiling ng dalawang alagad na ito, sila'y nagalit ho sa kanila. Bakit? Sapagkat ayaw ho nilang may nakakaangat sa kanila. Ang dalawang hiling o ang hiling ng dalawang alagad na ito ay hiling hindi dahil sa paglilingkod sa kapwa, kundi hiling na umiiral kundi para titingalain ho at pinapanginoon gaya ho ng ginagawa ng mga hintil. Yung nagpapakitang tao lamang ho. Ito yung ambisyon ng dalawang alagad ni Kristo na maaaring sila ay titingalain ho ng iba. Kaya sa ating mga pagbasa, pinaalalahanan ho tayo ng ating Diyos na sa bawat nating hinihiling o pagdarasal ay dapat laging may kasama hong pagpakumbaba sa sarili. Yun yung ingredients ng ating mga pangarap sa buhay. Kung gusto nating mangarap sa ating buhay, kung ano man yung mga pinapangarap natin, kaakibat ho yung pagpapakumbaba sa sarili. Kaya ho, ito yung hamon ni Jesus para sa ating lahat, no? At doon sa kanyang mga alagad, na ang sino mang nagnanais maging una ay magiging huli. At ang sino mang nagnanais na maging dakila ay dapat maging lingkod. Kaya niyo po ba yan? Kaya po ba yan? Alam ko na mahirap, pero ito yung hamon natin sa bawat araw, no?
na minsan nangangarap tayong magiging isang dakila. Nangangarap tayo'y laging nauuna, no? Pero kaakibat pala nito ang paglilingkod na may kababaang loob ho bago sa ating kapwa. Hindi dapat nangunguna ang ating paglilingkod sa sarili bagkos sa ating kapwa. Mga kapatid, ang paglilingkod ho natin sa ating kapwa at sa Diyos, yung ingredients na tinatawag nating kababaang loob o humble, no? Ay ang siyang mamumutawi dapat sa ating mga puso't isipan upang tayo ay mas karapat-dapat at dadakilain ho tayo, no, sa ating pinapangarap at inaasam ho na ating minimithi sa buhay. Mga kapatid, tularan ho natin si Jesus na sa kanyang kababaang loob ho ay naglilingkod at ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa lahat ay totoo, no? Sa kanyang pagkabayubay ho sa krus, yan ay tunay at tapat na naglilingkod sa kapwa. Alam ko mahirap, pero isang inspirasyon na pwede nating, no, tignan at subukang sumunod sa paanyaya ng ating poong Diyos. Si Jesus ho ay pinakadakila sa lahat at naging gaya ho natin maliban lamang ho sa ating pagkamakasalanan. Alam nyo, si Jesus ang siyang pinakadakila sapagkat siya ay naglilingkod ng may tunay at tapat ng pag-aalay sa sarili at siya rin ang namamagitan sa atin tungo sa Ama. Kaya mga kapatid, hamon para sa atin na sa bawat ng ating mga pinapangarap, sana wag po nating kalimutan, no, na dalhin araw-araw sa ating isipan at puso na ang itong ingredients na ito ay hindi mawawala sa ating mga pinapangarap, sa ating gustong maabot sa buhay. At lagi nating tatandaan ang sabi ni Jesus na 2 punto na dapat nating dala-dala, no? Dala-dala tungo sa ating minimithi sa buhay, na sabi niya na ang sino mang nagnanais o naghangad para dadakilain ng lahat ay dapat magkakaroon ho ng kababaang loob, sapagkat ang sabi niya, ang nagpapakababa ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. At pangalawang sabi niya, ang nauuna ay nahuhuli at ang nahuhuli ay nauuna. Alam ko mahirap, pero ito ang dapat nating sundan, na maaari nating gabay tungo sa inaasam nating kadakilaan ng ating buhay o kung ano man yung mga pinapangarap nating sa buhay na maaari nating ibigay o magiging tayong halimbawa lalo't higit sa ating kapwa na nangangailangan at lalo't higit doon sa mga kapwa nating naliligaw ho ng landas at sa ating pananampalataya. Amen.